Sa Cebu City pa rin, love triangle ang tinitingnang dahilan ng pagpatay sa isang lalaking pinagtataga at binaril pa. Ang suspect sa krimen, ex ng karelasyon ng biktima. Nagbabalik si John Aroa. May mga taga sa ulo at katawan at tama ng bala sa binti. Ganyan ang sinapit ng konduktor ng jeep na ito nang datna ng Scene of the Crime Operatives o SOCO sa isang bundok sa Barangay Buhisan, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Rico Oqueño, 25 anyos. Natagpuan ang bangkay ni Oqueño ilang metro lang ang layo mula sa kanyang motorsiklo. Ayon sa mga pulis, posibleng doon unang inatake ng suspect ang biktima. Maaaring sinubukang tumakbo ni Oqueño pero naubusan siya ng dugo, kaya sa damuhan na siya binawian ng buhay. Kasi yung helmet niya nabasag na unang tinira siguro ng ulo, nakatakbo pa yung biktima galing sa motor, parang naubusan na ng dugo. Tapos walang nakapag-rescue kasi nga yung area is malabundukin yung may sityo puti. Crime of passion ang tinitingnang motibo sa krimen. Ang suspect, dating live-in partner ng kinakasama ng biktima. Ayon sa kinakasama ngayon ni Oqueño, hindi raw matanggap ng ex niya ang kanilang paghihiwalay. Nagalit umano ito matapos siyang tumangging makipagbalikan. Kaya nang malaman ng dating kinakasama, pinagbantaan daw nito si Oqueño. Pero wala man to siya binuhatan ang paunahan lang gudaan ana ba. Kung ikaw manggali naghimo na pakita na lang kay murag gyapon bukdo na gyapon kag balaod. Hindi rin inaalis na may iba pang motibo sa krimen. Nakakuha rin kasi ang mga pulis ng 7 pakete ng hinihinalang shabu sa bulsa ng biktima. Dati na rin daw kasing nakulong si Oqueño dahil sa illegal na droga. Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga pulis sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.